November 28 na ngayon. So bukas siguro makauwi na tayo. Pero parang ayoko po. Kasi wala pa naman pasok. Bahala na yung tindahan. Sulitin muna yung bakasyon Kasi alam nyo guys, nagtrangkaso kasi kami, sunod-sunod kami. Una yung asawa ko, si Sha. Tapos, ang nangyari sa kanya kasi nilalamig siya, grabe yung panlalamig niya. Tapos, lagnat. Pabalik-balik yung lagnat niya. Tapos, naging okay, nagpamassage kami, nagpahilot, yung hilot sa probinsya. Hanap ako ng panghilot. Alam mo yung pagkatapos niya, sa akin naman, so talagang gusto ngayon yung trangkaso. Buti nga yung mga bata, lang yung sipon, ubo lang. Saka ako naman ngayon, hanggang ngayon, yun, may ubo pa rin ako. Pero, kahit papano nawala na. Kasi, nagbabad ako ng dagat. Ubo. Pagkatapos niya sa akin naman, nabinat ako. Kasi naghanap ako ng manghihilot. So, nabinat daw ako, sabi. Nabinat ako nun, gawa nung nagsundo ako ng mga bata. Grabe yung lakas ng ulan. Ayan, sinunong ko yung ulan kasi yung mga bata sinakay doon sa kapitbahay namin. Ako, basang-basa ako pag uwi. Yun, doon ako. Kasi nabinat na ako isang beses doon sa probinsya. Buti nga, ang nangyari naman sa akin nung unang binat ko. Ang unang binat ko naman, buhay pa yung nanghilot sa akin. At sinuob ako sa dahon. Iba sa probinsya iba din dito. Sa dahon ng, 7 dahon yata yun. Basta daming dahon nun. Talagang nagtatrabaho pa ako nun sa mall doon sa probinsya, sa Iloilo. Tapos ang nangyari sa akin, nabinat ako, hindi ako nakapasok. Naawol ako sa trabaho. Kasi gawa nung nabinat ako. Ang nangyari sa akin nun, parang hindi ako makatayo, malalaglag na yung mga mata ko. Talagang binat talaga yun. Hindi ako makatayo. Tapos nilabasan na ako ng mga rashes, daming rashes sa katawan niya. Alam mo yung dengue, uso din yung dengue nun Ang nangyari pala sa akin nun, binat pala yun. Sobrang lala na binat nun. Ang ginawa, hinilot ako, sinuob ako sa 7 dahon. Ayun. Salamat naman ako nun kasi nasa probinsya ako, wala ako dito sa Maynila. Siyempre nandun sila mama. Ayun. Yung bunso ko, months pa lang yun. Yung mga siguro, mag-iisang taon yun. Mga 9 months, mag-iisang taon. Yung grabe yung binat ko. Talagang pag-suob sa akin, grabe yung mga pawis ko. Yan, itong mata ko parang matatanggal na. Talagang binat talaga yun. Lala na nabinat yun. So, kahit paano naman, di ba? Na-survive yun. So, ito yung pangalawang binat ko naman. Itong October na to. Kasi natrangkaso ako. Tapos, sakit ng ulo ko. Sobrang sakit ng ulo ko. Tapos, nilalamig ako. Ang ginawa ko, naghanap ako ng manghihilot diyan sa Laguna. Ayun. Pumunta yung manghihilot. Sabi, sa pagkikita sa akin, yung mata ko parang sabi, ay, ang binat, may binat ka. May binat ka ate, sabi. Tapos ang ginawa niya sa akin, sinuob din ako. Sinuob ako sa luya, iba dito iba sa Laguna. Luya, tapos may asin, yun. Sinuob ako, grabe nga, oo, natanggal nga yung grabe yung mga ko. Dito pawis, ang lalaki ng mga pawis ko talaga. Walang lahat Pag nagsuob ka, dapat lahat wala. Tanggal. Yun yung maganda doon Ayun, pagkatapos nun parang gumaan yung pakiramdam ko, tapos hinilot na yung ulo ko, lahat ng katawan ko hinilot. Ayan, naging okay. Sabi ko nga, mag-alis muna tayo. Kasi talagang uso yung trangkaso. Ang ginawa namin yan, kung kaya kami pumunta dito sa Matawi Beach, Dingalan, kasi naghanap kami ng dagat, kasi ayaw ko rin naman dun sa Batangas, iba kasi yung dagat dun. Ayan, dito malayo, makaka-refresh ka. Kaya ngayon medyo okay na yung pakiramdam ko. Ayan, sa kanila din okay na. Sipon na lang ng mga bata kasi hindi naman talaga mawawala yung sipon pag sa mga bata. Sipon, ubo. Pero at least ngayon okay na. Okay na ako. Na lang yung medyo namamalat. Alam mo yun. Siguro dahil din sa lamig, init, lamig. Sige pa! Hoy, Coco! Ay, Coco talaga tahol ng tahol. Happy yung pamamalat ko. So, ayun. So, ubo na lang. Nakita niyo yung ubo ko. Malambot. Coco! Ano ba? Para kung tinali. Si ate mababait yung caretaker dito.
dito sa beach. Kasi pag ganun-ganun kami, doon kami minsan sa taas matulog. Dito pwede rin matulog. Siyempre nagpapaalam kami. So pwede din tayo matulog doon sa sa view deck, may kubo din doon. Kasi sabi ko, dito na lang kasi sobrang hangin doon. Hindi rin makapagluto doon kasi mahangin nga. Pero ngayon hindi gaano mahangin. Kalmado yung dagat, kalmado yung langit, di ba? So yun yung nangyari sa akin na nabinat ako. Ngayon okay na. So kailangan pala pag nabinat ka na sa mga susunod na dapat di ka na ulan ng yung ulan talaga, magpaambon o ulan yan. Tapos dapat hindi ka rin nagpapalipas ng gutom pag may ka na ng binat kasi may tendency na babalik pala talaga yung binat mo. So hindi ibig sabihin na nabinat ka na, hindi babalik talaga yung binat mo, guys. Kaya sa mga mami dyan na nanganak na wag nyong talagang sabihin na hindi ka mabibinat, hindi mabibinat at mabibinat kapag nanganak ka na. Kahit malaki na sila, siguro sa mga mga 15 years old yan, sabi nung nangihilot sa akin, meron ka pang binat. May binat ka pa. Kaya ako may binat pa ako kasi ilang taon pa lang yung dalawa. Yung isa ko, magti 10 years old, yung isa ko, magsi 7 years old. Kaya talagang may binat pa talaga tayo. So, iba sabihin, ay wala yan binat. Hindi. Akala nyo lang wala. Kasi hindi nyo pa na-experience yung binat na tinatawag eh. Sa akin na-experience ko na talagang matindi, nakakamatay talaga yung binat. Talagang pag nanganak ka talaga, alagaan nyo yung sarili nyo kasi talaga yung binat, hindi talaga maano yan. Walang gamot sa binat. Tama nga naman sabi ng matatanda. Dati hindi rin ako naniniwala sa binat na yan. Ay, wala yan, ganyan. Pero ngayon, nakadalawang na ako ng binat. Kaya talagang naniniwala talaga ako sa binat na sinasabi ng mga matatanda. Kaya kayo, maniwala kayo sa mga sinasabi ng matatanda na talagang totoo ang binat pag nanganak ka na. Dati hindi ako naniniwala ng binat na talaga. Ngayon, naniwala na ako kasi nangyari na sa akin 2 beses. Naniwala talaga ako. Kaya pag nanganak kayo, alagaan niyo yung sarili niyo. Huwag kayong magpalipas ng gutom. Kasi isa din yan eh. Pag nagpalipas ka, lalo na pag, halimbawa, 6 months pa lang, ay grabe. Huwag talaga kayong magpapalipas ng gutom talaga. Tagang on time kayo kakain. Kahit sabihin mong malaki na yung anak mo. 15 years old daw, may binat ka pa. Ayun lang. Dami ko nang daldal dito din. So ngayon lang ako nakapag-isip ng maraming kasi refresh, wala kayo iniisip na iba. O dito, 'di ba? Ikaw lang mag-isa kaya na-i-share ko sa inyo yung mga na-experience kong about binat kasi naranasan ko talaga. Yan. Comment diyan sa mga nabinat na anong ginawa nyo, 'di ba? Anong mga process na ginawa nyo. Basta sa akin, naghilat lang ako, nagsuob ako na, sa pangalawang beses kasi sa probinsya, ang daming ginawa sa akin. Daming ritual. So, ganun talaga pag sa probinsya, may mga dahon-dahon. Pero pag dito sa Manila, lang, basic lang ng asin, luya, mainit na tubig. Pwede rin namang Vicks, yun. Pwede rin naman yun. Magsuob ka lang. Lalo na ngayon, ang daming trangkaso, or di ba, marami na. Yung iba nga, pinangalanan na. So, tayo mga mami, alagaan natin yung sarili natin kasi yung binat talaga hindi basta-basta talagang doon na sila sa gitna. Tingnan nyo, tayo na nila. Tingnan mo yung mag-ama ko nandun na. Ayun, doon yung banda na yon, malalim na doon guys, so kaya hanggang dyan ang babaw pa, di ba, layo na nila. Mababaw lang yan dyan, doon banda sa may bato na yan, lampas ng bato, malalim na yan, tapos pag lampas mo doon sa bato, mababaw na ulit. Mainit na, hinahanap na naman yung ulan. Ay, kuko talaga. Lilinis lang si ate. Siwang kita dito ako. Asayin lang guys. Marami ng aso dito si ate. Yung lang. Ayun lang guys. Today's video. Thank you so much for watching. Bye. Like and subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, Van Life with Blissy. Kasama natin si Blessy lagi. So, ayun lang guys. Bye.